Okay, ayan. At kumusta po mga kaibigan? At ito na nga ang ating hinahanap na abogado na nasubrahan po ng talino. Ito nga si Attorney Topacio ay lumantad na at kanya pong ipag-apila ang kaso ng kanyang bossing at dahil sabi niya ito daw ay fabricated lamang ang nasabi po na probable cause. At ang nasabi pong warrant of arrest ay kanya din pong iapila mga kaibigan. Kaya ay yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon. At bago po yan, welcome back muli dito sa Rapido TV. At kumusta po ang lahat? At ito nga sa balita po nating panuorin galing po ito sa GMA News. At dito na nga nagsalita na po itong nasubrahan pong talino na abogado nga si Attorney Topacio. At atin munang panoorin ang balita nito para malaman po natin itong kanyang pinaglaban na talagang kahit saan po natin tingnan ay mahirap na po nila ito po na maipanalo pa dahil nga sa sobra po ng dami ng kaso na kinaharap nito pong kanyang pusing mga kaibigan. Pinag-aaralan na ng kampo ni dating Congressman Arnolfo Teves kung iaapela nito ang warrant of arrest laban sa kanya. We are seriously considering our options kasi po, ang appeal po, ang sa warrant po, ang appeal dyan ay procedurally, you ask the higher court. Yun naman po sa finding of probable cause ng Department of Justice, ang appeal po dyan is to the Secretary, which may be futile. Natawa po ako dito kaibigan, sasabi po niya na futile daw ito dahil sa pag mag-apila po sila dito po sa probable cause ay siyempre dyan po sa DOJ sa secretary po natin si SOG Boyeng Rimulya. Kaya ay, sabi nga niya ay futile daw mga kaibigan, walang saysay kung kanila pong i-apila. Kaya ay atin po yung pag-uusapan mga kaibigan at ay pagpatuloy muna natin itong video. Mamaya po atin pong i-highlight yan. Bakit ay nasabi po niya na futile po pagka i-apila po nila ito pong nakita na probable cause sa kaso ni Arnie Teves. Pero sa ngayon, wala pa raw natatanggap ang kampo na order at resolusyon mula sa Korte at Justice Department. Sabi pa ng abogado ni Teves, iaapela rin nila ang terror tag sa dating mambabatas. Martes, pag-utos ng Korte ang pag-aresto kay Teves at 3 pang iba na sangkot umano sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Noel Degamo. Ayon naman sa Justice spokesperson, malaya raw ang kampo ni Teves sa kahit anong legal na hakbang. Okay, yan At ito nga mga kaibigan ay natawa tayo doon po sa sabi po niya na futile ang pag-apila po sa probable cause nung kaso po ni Arnie Teves dahil nga ay doon po nila yan i-apila sa Justice Secretary na walang iba. Ito po nga si SOG Boyeng Rimulya. So bakit po niya nasabi yan mga kaibigan? Panoorin muna natin itong video itong video na galing po sa kay Attorney Baligod kung bakit po ay nasabi ko at natawa ako sa kanyang sinabi na walang saysay yung pong pag-aapila po dito po sa probable cause dahil ang kanila kasing pinaglaban dito mga kaibigan sa side po nito pong kay Arnie Teves na dahil nga doon pa sa pag-recan ng mga suspect halos lahat po ng mga suspect ay nag-recantation ay wala na daw witness na magpapatunay na ito nga kanyang busing ay sangkot doon po sa kaso sa pagpatay kay late Gov. Arwel Degamo at sa iba pa na mga biktima sa nasabi pong Pamplona Massacre. Kaya ay sabi na nga ni Attorney Baligod na hindi po nila kailangan yung pong mga testimonya nung mga suspect at patuloy po nila na ma-prosecute ang kaso dahil nga mayroon pong hawak na malakas na ebidensya ito pong Degamo Chem So ayan, at panoorin mo natin itong video na mismong si Atty. Baligod
ang nagsabi. Itong video na ito actually ay matagal na din po, pero ibalik ko lang sa inyo mga kaibigan na ipapakita para po ay dito natin kukunan po ng basihan. Ito po ang kanyang sinabi na walang saysay ang pag-apila sa probable cause ng kaso ng kanyang busing, no mga kaibigan. DNA result po ba sinubmit niya na? Oo, nasa panel of prosecutors. Yun. Sir, ilan yan? Ilan yung nag-match? So far, dalawa, no? Dalawa? Sino yun, sir? Si Gonyon at saka Gonyon, Isturiz, and Osmundo. Tatlo pala. Sir, paano lang, sir, nag-match sa ano? Ano yung nag-match ang alin? Yung investigators natin took specimen from the vehicles used by the shooters, and then also the blood stains left in the compound of Governor Degamo. And when subjected to DNA analysis, nag-match po. And ang exception lang dito, kung meron silang kakambal. But kung wala silang kakambal, definitely the sample specimen belong to Isis, Gonyon, at saka Osmundo Rivero. Sir, yung results are submitted by NBI? Opo. NBI ang nag-conduct ng DNA They analysis. submitted it today before the panel. Opo. Additional evidence. Opo. Kaya, as we were saying before, kahit mag-recant po ang mga shooters na ito, we can still successfully prosecute the cases. Yun. Okay, yan. At dito nga no, narinig po natin ang sabi nga ni Atty. Baligod na kahit po na nag-recant yung pong lahat ng mga suspect ay patuloy po nila na ma-prosecute ito pong kaaso laban po kay Arnie Tevez. At ito na nga no ang nagresulta na mayroon na pong warrant of arrest dahil nga mayroon pong probable cause. At doon nga sa sinabi ni Atty. Topacio na futile daw mga kaibigan, no? Walang saysay, no? Walang saysay na kanila pong i-apila ang nasabi po na probable cause dahil doon nga mag-apila sa Justice Secretary, no? Sa kay SOJ Buyeng Rimulya. Dahil nga ay sa isip po nila na ito pong kaso na nasilip na probable cause ay fabricated lamang daw mga kaibigan. At kung iapila man nila, alam na nila na wala daw pong mangyayari. Which is ay klaro naman po dito sa pahayag ni Atty. Baligod na yung pong kanilang hawak na ebidensya ay malakas po mga kaibigan dahil ay DNA test po yan ang nagpapatunay na itong ang mga suspect, sila po yung talagang mga tao na pumaslang po kay Litgub Ruel Tigamo dahil ay nagmatch talaga yung pong kanilang mga dugo, no, na kaibigan. So palagay ko ito ay palusot na lang ni Atty. Topacio na yun nga ay futile daw. Ito pong apila po sila sa nangyari po na lumabas na probable cause dahil doon po nga sa Justice Secretary. Kitang-kita naman mga kaibigan na talagang palusot lang ito. Dahil nga alam po niya sa sarili niya mismo, no? Alam po niya sa kanyang sarili na talagang mahihirapan po sila sa kaso na ito. At hindi nga naman ang pinagbasihan yung pong mga statement nung pong mga suspect, kung hindi dito po sa mga ebidensya na hawak po nito pong kampo ng Digamo. Dahil hindi lang po yung DNA test result na nagmatch, pati po yung mga ballistic test ay ganun din, galing din po doon sa mga baril na nakuha, yung pong mga bala na nandoon na recover sa nasabi pong nangyari na insidente sa loob ng compound ng kay Litgub Ruel Tigamo. So malakas po yan na ebidensya mga kaibigan. Kaya itong si Atty. Topacio, sa akin pong obserbasyon ay nagpapalusot lamang na dinadahilan na fabricated ang lahat na ito dahil wala na daw witness na nagtuturo sa kanyang busing na alam po niya
ulitin ko po, alam niya sa kanyang sarili dahil ay alam din po nila na mayroon pong nangyayari na DNA test result, no? So hindi po niya yan binabanggit dito po sa kanyang mga sinasabi. Doon lang po sila nagbase doon po sa mga yung witness na nag-recantation, mga kaibigan, di ba? So halatang halata na gusto niya na ilihis ito pong kaso laban sa kanyang busing at pilit po nilang ipaglaban na ito po ay fabricated, mga kaibigan, ang kaso na ito. At klaro-klaro po naman sa mga ebidensya na i-present po ng Digamo na kampo ay intact po ang kanila pong ebidensya. DNA test, malakas po yan, mga kaibigan. So ballistic report, o di ba? So kahit nga mag-recant pa to mga suspect na yon, wala pong kwenta dahil hindi naman po doon nagbabase ang kaso na ito. At ang mga tao na nandoon po mismo sa pangyayari, yung actual po, no, na pamamaril, ay sila din po ay makatestify, di ba, mga kaibigan? Kaya itong si Atty. Topacio, sa sobrang talino, kung ano-ano na lang ang pumpasok sa kanya pong isipan, ang maganda pong gawin niya dyan, subukan po niya iapila. No? Subukan niya iapila, di ba? Rights naman po nila yan na mag-apila po sila. Dahil ay sila naman ang legal counsel nito pong si Arnie Tevez. So, right po nila yan na iapila po itong kaso. Yung pong sa pag-issue ng warrant, so doon po sila mag-apila, no, sa Supreme Court. Doon po yan kasi ano yan, warrant of arrest. So doon na po nila yan iapila, di ba? At yung pag-issue ng naging isang teroristang grupo, ito pong kanyang busing. So doon po yan, no, sa Supreme Court nila iapila. Pero ito nga sa probable cause, talagang kahit saan po, doon yan sa Justice Secretary talaga. At palusot na lang po nila yan na iso ganon ay hinusgahan na ang kanila pong busing bago po nangyari na naglabas po ng probable cause. May husga na, siyempre ganon po daw ang resulta. Talagang sabi nga niya ay futile po, no? So walang saysay. Talagang nakakatawa po itong si Atty. Topacio, mga kaibigan, no? Sayang lang po, no? Sayang lang po ang talino niya kung hindi po niya pwedeng hanapan pa ng paraan na maipaglaban itong pong kaso. Pero talagang mahirap po talaga, no? Dahil nga sa mga ebidensya na naipresenta na ng kampo ng Digamo na malakas po talaga. Dahil ito pong mga nag-recant ay ang una-una po lang statement ay maaari pa rin po na gamitin yon, mga kaibigan, no? Dahil nga dito sa nangyayari sa pag DNA at saka yung sa ballistic report na nag-positive po, di ba? So kahit nag-recant po sila, yung pong nauna po nilang statement ay magagamit pa rin po yan na basihan. Dahil nga dito sa resulta ng mga ginawa po na DNA at ballistic test result. Yun po, no, ang akin pong obserbasyon dito. Itong si Atty. Topacio ay nagpapalusot na lamang para po siguro ay mapalakas pa niya ang loob ng kanyang busing na sa ngayon nga ay hindi na po natin alam kung saan na nagtatago, no, mga kaibigan. At ang lahat na ito simula pa lang ay palagi na po nilang sinasabi na planted, fabricated, chismis lamang, paninira lamang dito po kay Arnie Tevez. Kaya ang palagi kong sinasabi dyan, patunayan po nila dyan sa korte, di ba? Patunayan po nila yan sa korte ang lahat po ng kanilang mga sinasabi kung totoo na wala po talagang kinalaman itong kanyang busing, no? So doon po sa korte nila yan patunayan. Mahirap po kasi na katulad dito kay Atty. Topacio na isa po siyang abogado, marami po siyang mga pinagsasabi dito po sa media na sa kanyang mga pinagsasabi, doon po sila palagi pong nasilipan
na talagang mahina po ang kanila pong mga pinaglaban, di ba mga kaibigan? Halatang halata po naman at dito nga sa kanyang mga pinagsasabi ngayon, di ba? Klarong-klaro po mga kaibigan na talagang pinipilit po nila na baguhin ito pong pangyayari. Gusto nila na malinis po ang kanilang busing, pero ang problema, itong busing po nila mismo ay ayaw po harapin ito pong mga kaso ngayon na kanyang kinakaharap, na daming kaso po ito. Halos murder po lahat, di ba? Murder, frustrated murder, homicide, marami po ito mga kaibigan, ang kaso po na harapin. Kaya ay pagpatuloy po nila kung mag-aapila po sila, rights naman po talaga nila yan, di ba? So hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan, at sana po ay naibigay ko sa inyo ang aking pong paliwanag. Kung para sa inyo po ay kulang po ang aking paliwanag, so pwede po kayo mag-komento sa ating comment section para po ay atin pong malaman, dahil ang inyong mga komento ay lahat po yan binabasa ko yan sa YouTube, ngayon man sa Facebook page, minsan lamang ay hindi talaga makapag-reply, lalo na pagka busy po tayo, pero lahat po yan ay binabasa ko. At sa YouTube naman, ang iba dyan ay nag-heart po ako dyan sa inyong mga komento. Sa ating Facebook ay nagla-like din po tayo sa inyong mga komento mga kaibigan, kaya ay talagang binabasa ko yan. Minsan lang ay sa dami po hindi na po natin ma-replyan po lahat, So maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pag-suporta, panunood sa aking mga ginagawang video, pagbigay po sa inyong mga komento. At sa bidyong ito, kung nagustuhan po ninyo, i-like naman po at maaari po paki-share na rin. At muli po salamat sa lahat po ng mga nag-subscribe na, nag-follow sa aking Facebook page. Sa ating mga kaibigan dyan sa Negros Oriental, ayan at medyo malapit-lapit na po ito na maging maayos po ang pangyayari na mga kaguluhan dyan sa inyong lugar, na sana po ay ipag-pray po natin na tuloy-tuloy na po ang pag-usad po sa mga kaso at mabigyan po ng hustisya ang atin pong mga kababayan na naging biktima, At ako po ay magpasalamat sa inyong patuloy din po na suporta sa ating pong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga ka-OFW. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At hanggang dito lang po muna tayo, at see you po sa next video ko. God bless all of us, at mag-iingat po tayo palagi. Sana tayo naroon.